Ladies and gentlemen, the Palace Press Officer, Undersecretary Claire Castro. Magandang araw, Malacanang Press Corps. Anti-corruption campaign efforts ng pamahalaan, patuloy ang paggulong. Matapos pasimula ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pag-iimbestiga sa maanumalyang gawain, patuloy ang aksyon ng pamahalaan upang alamin ang katotohanan at panagutin ang mga may sala rito. Ayon sa pinakabagong ulat ng administrasyon, nakapagsampa na ang Commission on Audit ng 21 fraud audit reports. Ang DPWH naman ay nakapag-file na ng 13 complaints at may nadiskubring 421 ghost flood control projects na sasampahan din ng kaukulang kaso. Nakapaghain na ang BIR ng 4 tax evasion cases. Samantala, ang ICI naman ay nakapagsampa na ng isang kaso at maghahain ng 15 kaso sa mga susunod na linggo. Bukod dito ay nakapag-freeze na rin ang AMLAC ng aabot sa 5.2 billion pesos na halaga ng mga ari-arian, kabilang ang mga bank accounts, insurance policies, motor vehicles, real estate properties at e-wallets ng mga individual na dawit sa mga tiwaling gawain. At nagpalabas na rin ang Immigration Lookout Bulletin Orders para sa mga 92 personalities at persons of interest. Tinitiyak ni Pangulong Marcos Jr. na hindi rito matatapos ang pagkilos ng pamahalaan upang panagot ang lahat ng may sala. Tuloy-tuloy ang aksyon kontra korupsyon. Ang mga hakbang na ito ay tungo sa mas masigasig na pagprotekta ng administrasyon sa kapakanan ng bawat mamamayan at pagbabantay sa kaban ng bayan. Maaari na po akong tumanggap ng inyong mga katanungan. Unang tanong po mula kay Maricel Halili, TV5. Yusek, good afternoon po. Yusek, what do you think about the quote-unquote secret decision on the case of Senator Joel Villanueva? Is this acceptable? Kung ito po ay mapapatunayang totoo, ito po ay nakakabahala dahil hindi dapat nagkakaroon ng pagdududa ang taumbayan sa ating justice system. Considering na ito po ang isa sa pinakamahalagang ahensya upang maiwasan at matugunan ang issue about sa korupsyon sa bansa. At tayo naman po ay nananalig at nagtitiwala sa kakayahan ni Ombudsman Boying Rimulya. At kahit sila ay independent body, dapat din natin sabihin sa kanila, sa atin, sa pamamagitan natin, na dapat ito talagang imbestigahan ng malaliman upang kung anuman ang may pagkakamali, kung anuman ang nalabag na batas, kung mayroon man, ay dapat itong masolusyonan at maitama ng Office of the Ombudsman. Pero if it's true na secret decision nga po siya, Yusek, do you think valid pa rin yung decision or at least former ombudsman who decision be held liable? Depende po sa sitwasyon. Mahirap po kasi mag-speculate ngayon. Pero kung may nalabag po ito at halimbawa po ay hindi po nabigyan ng kopya ang mga parties, yung pong time para mag-file ng anumang action, let's say motion for reconsideration regarding the said decision, ay hindi naman po umaandar. So, depende po yan sa lahat ng sitwasyon at meron nga pong isang provision sa rules of procedure ang Office of the Ombudsman na kung di tayo nagkakamali sa news na lumabas, 2016 ay meron ng motion for reconsideration. Pero kapag criminal case po ang kaso, ang pag-file po ng motion for reconsideration ay hindi po nagpapahinto para maisampa ang criminal case sa Sandigan Bayan. So, or kahit sa anumang korte na maaaring pagdalhan ng kaso. So, lumalabas po kung nagkaroon ng motion for reconsideration, in 2016, hindi na dapat agad umabot ng 2019 or 2 years para madesisyonan yung motion for reconsideration. Dapat na isampa na ito sa Sandigan Bayan. Kung yun po ang magiging one of the facts or data na masasabing or makikita ng Office of the Ombudsman. Thank you, Yusek.
Sunod na tanong mula kay Ana Bajo, GMA Online. Good afternoon, ma'am. Ma'am, will Malacanang release the SALNs of President Marcos's cabinet members given na ito po yung nagiging practice, I think, Pinoy time? Will the Office of the President revive this policy po? Pag-uusapan po ito ng cabinet members bukas po. Magkakaroon po yata sila ng pagpupulong. Ma'am, quick follow-up lang. Marami na pong senators and congressmen yung voluntarily naglalabas ng kanilang SALN. Will the President do the same? Tignan po natin kung ano po ang nararapat. Thank you, ma'am. Next question mula po kay Jean Mangaluz, PhilippineStar.com. Good afternoon. So the official explanation so far for the fire in the DPWH was that it's a short circuit. So is the President satisfied with this explanation? How do we ensure that any possible evidence is protected from tampering, not just for the flood control issue, but for other possible corruption cases in infrastructure? Unang-una po tungkol sa pagkakasunog ng parte ng DPWH building, sinabi naman po ni Secretary Vince na patuloy pa rin po ang pag-iimbestiga kung ano talaga ang nangyari dito. Pero ang sabi po niya ay wala naman po naapektuhan ng mahalaga mga dokumento at inuutos na rin po niya sa mga regional offices na magsagawa na rin po ng mga digital copies para po kung ano mangyari ay protektado po ang mga dokumento. Just a quick follow-up. This news just came in this morning. So a group of protesters stormed the ICI earlier today. How does the palace react to this? Hindi ko po nakita kung ano yung news niya. Bakit po sila pumunta? To protest yung lack of transparency daw and yung kawalan ng mabagal yung pag-process ng cases. Okay, muli, ang ICI po ay isang independent commission. At kung ano po ang kanilang mga isinasagawa ngayon at kung ano po ang mga polisiya, ito po ay nasa ICI na po. At siguro po ang nararapat po sa ating mga kababayan, tinutugunan po ng gobyerno ang pag-iimbestiga dito. Tinutugunan din po ng ICI sa nakikita po natin na ito'y tinutugunan. Marami po kasing mga kaso. Nakapagsampa na po kahapon si Sec Vince ng karampatang mga kaso at hindi po dapat siguro mainip ang ating mga kababayan hanggat nandiyan po at may nagtatrabaho at ang intensyon naman po ay maganda para po mapanagot ang dapat mapanagot. Hayaan na lang po natin na umandar yung sistema at ang procedure at wag po tayong masyado maging negatibo sa ginagawa ng gobyerno sa ngayon. Last question on my end. So how did the President react to the news that the DPWH was only able to build 22 classrooms this year? Can we expect anyone to be held accountable for this number? Opo, inuutos na po ito ng Pangulo na agarang matugunan ang kakulangan sa classrooms at nagkaroon na nga rin po at pinakikita na po at gagawin yung catch-up plan. Gagawa po sila niyan. At nung nakaraang pong araw ay sinabi po natin na isasama na rin po ang local government units para po mas mapabilis ang pagpapagawa ng mga eskwelahan. So, titingnan po rin ni Secretary Vince kung bakit nagkaroon ng delay sa pagpapagawa ng mga classrooms. So, kung meron po dapat managot dito, bakit napabayaan po dito, asahan po natin na may mananagot po. Next question mula po kay Katrina Domingo, ABS-CBN. Ma'am, may mga student leaders ang question kung bakit daw po sa PNP ang bilis umaresto ng mga young protesters pero sobrang tagal bago sila mag-aresto ng mga big-time corrupt actors. What is the Malacanang's directive for government agencies under the executive branch to make sure that it convinces the public by actions, not just words, na fair yung pagpapatupad noong mga pag-arrest o nung ibang mga policies at orders with regard to this flood control issue? Unang-una po, alamin po natin, kung ang inaaresto po ba ay nahuli na may ginagawang aksyon, kasi ito po ay isa sa paraan at isa sa mga legal na paraan ng kapulisan na sila ay maaaring umaresto kung caught in the act, gumagawa mismo ng krimen. Kung sila ay gumagawa ng krimen o may basihan na sila ay gumawa ng krimen, maaari po silang maaresto. Hindi po lisensya ang pagiging kabataan para po gumawa ng isang krimen at sasabihin na huwag niyo kaming hulihin dahil kami ay parte ng kabataan. Ang batas po ay walang tinitignan
kabataan na nasa tamang edad, senior citizen, may edad. Kapag gumawa ng krimen at lumabag sa batas, dapat lamang pumanagot. So, ang mga kabataan, ang dapat na pag-asa ng bayan, sila na po ang maunang sumunod at tumupad sa batas. At ang tangi lamang sana nilang gawin, maging ehemplo sa iba pang mga kabataan. Ma'am, just a follow-up question, still related to the public seemingly hindi sila satisfied doon sa ginagawang investigation. Senator Alan Peter Cayetano suggested na dapat daw po sa ICI panel magdagdag ng member of the opposition to make sure na there are enough checks and balances within that independent panel. What does the palace, how does the palace respond to this suggestion? Depende na po yan sa ICI. Hindi naman po ang Pangulo ang magdagdag ng miyembro. Kung ano po sa tingin nila ng ICI, kung anong kailangan nila, sila na po ang gumawa ng kanilang polisiya. Ma'am, so it won't need another appointment from the president because it was, while the ICI is independent, it was the palace that created the body as well as appointed the officials sitting on it. May executive director na po kasi na nai-assign sa ICI, kaya sila na po ang dapat gumawa dito. Next question mula kay Bettina Unite, Manila Bulletin. Good afternoon po, Yusek. Will the President certify as urgent po yung Classroom Building Acceleration Program, although it has been identified as one of the priority bills of the administration po? Senator Bam Aquino called on the President to certify it as urgent, considering po that only 22 classrooms were built so far. Opo, alam po natin na ang classroom shortage ay isa po talaga sa gustong tugunan ng ating Pangulo. At kung ano man po yung bill, sana po mabigyan po agad ng kopya dahil hindi pa po ito naaaral. Kapag ka po nabigyan na po ng kopya ng bill, tignan po natin kung dapat na pong umaksyon ng Pangulo. Next question mula kay Ivy Reyes, Bilyonaryo. Hi, Yusek. Can we have Malacanang's take on Makabayan's statement that while the Marcos Jr. administration says that there's no pork barrel or any kind of insertions in the 2026 budget, there are still institutionalized pork in the form of allocable funds na ayon po sa DPWH, ceiling for infrastructure projects per district? Siguro maaari niyo po muna silang tanungin, nasaan yun? Ituro nila para makasagot tayo ng tama dahil kung sila ay magsasabi lang na mayroong mga allocable funds para sa mga lawmakers' pet projects, siguro dapat ibigay nila sa atin ang listahan, ituro nila, at kung sino mga lawmaker ito. Follow-up lang po sa question ni Ate Kat. A UPD-USC chairperson Wax Buenaflor was subpoenaed by the police for organizing a protest in UP Diliman. Nagwa-warrant po ba yung pag-organize ng mga protests? Nagwa-warrant po ba yung gantong pag-organize ng protests for them to be issued a subpoena? Unang-una, ang pagbibigay po ng subpoena, hindi naman po ibig sabihin na yung taong pinapatawag ay may kasalanan. Maaari makapagbigay lang sila ng mga impormasyon na makakatulong upang makita, ma-pinpoint at masama sa kaso yung dapat na masama. So, kapag po kayo ay inisyo ng subpoena, it doesn't mean that you will be included as one of the respondents in the case. So, you might be just called upon to give some information that could help the investigation of the investigating body. Next question mula po kay Ann Soberano, Bombo Radio. Good afternoon, Yusek. Pa-expound lang po sa statement ni Secretary Teodoro. He said the Philippines is at the spearhead of current threats to the international order, citing China's latest illegal action sa West Philippine Sea. And he said, and I quote, "The President has instructed us to be unyielding and to reshape our defense ecosystem as quickly as possible into a multi-threat, multi-domain system." Okay, unang-una, alaman po natin kung anong sinabi ng Pangulo na we will not surrender and square inch of our territory. So, hindi tayo titiklop sa ating pagpoprotekta sa parte ng karapatan natin, ng bawat Pilipino at ng interes ng ating bansa. So, ang nais lamang po din ng Pangulo ay palakasin ang ating puwersa para sa ating defense. At the same time, makipag-ugnayan sa mga nasyon na may parehong values and goals.
Yun lamang po. Ito'y para sa atin na rin. Internal resilience ang kinakailangan natin. Follow-up lang din po, Yusek. Patuloy pa rin po yung ingay regarding sa coup plot or destabilization. And maraming nagsasabi po na posibleng ang Pilipinas po ay magiging kagaya po ng Myanmar. Comment po ng Palace. Tingnan nyo muna kung saan nagagaling ang mga issues na ito. Ito po ba ay galing sa mga obstructionists, fake news peddlers, walang mga otoridad para magsalita? Kung ito po ay kumakalat at nakita nyo kung saan galing at maituturo nyo na malamang ito ay mula sa mga nagnanais na paalisin ng Pangulo sa pwesto, wag po natin paniwalaan. Pero handa naman po ang gobyerno sa anumang maaaring palaki nila. Thank you, Yusek. Next question mula kay Ace Romero, Philippine Star. Yusek, may I just ask on dun sa SALN kasi you mentioned that the cabinet members will meet tomorrow. Ano pa po yung pag-uusapan nila regarding sa release ng SALN given nabanggit na ng Pangulo na susundin naman niya yung pulisiya ng Ombudsman tungkol sa pagiging open sa SALN? Magmi-meeting pa lang po sila. Siguro tignan po natin, baka sa Lunes makapag-report ako kung ano po yung napag-meetingan nila tungkol sa kanilang SALN. Pero ipag-usapan ba mga safeguards, mga ganun po ba, or paano ba? Hindi ko masasabi, hindi ako kasama sa meeting. Basta bukas magbi-meeting Pero po sila. safe to say, Yusek, na good as yes na magre-release. Hindi ko masasabi kung good as yes. Kasi sila po yung magmi-meeting. So hindi ko po masasabing yes kasi hindi po ako kasama sa meeting at sila po ang magdidesisyon dito. Okay po. Samed Dinilia, Business Mirror. Yung follow-up lang rin po, ma'am. Aside from SALN, may other topics pa po bang pag-uusapan sa cabinet meeting tomorrow? Hindi sa akin nabigay ang agenda, pero alam ko na nagkakaroon ng issue about SALN at ito'y natanong natin kung darating yung time na maaari sila magbigay ng kanilang SALN voluntarily at yun nga daw po ang pag-uusapan nila bukas. Thank you po. Sunod na tanong mula kay Ivan Mayrina, GMA News. Can we just get the palace statement, ma'am? Juan Ponce Enrile and Gigi Reyes and Janet Lim Napoles were acquitted of 15 counts of graft related to the PDAF scam. Nagsalita na ang korte. So, igalang natin. Igalang po natin kung anong desisyon ng korte. Pero hindi ho ba ito nakaka-create ng doubt sa isip ng sambayanan na bakit walang napaparusahan? Yun nga po ang nais nating ipahiwatig sa taong bayan. Ang Pangulo, ang gusto niya, kapag nagsampa ng kaso, hindi mabilisan. Dapat kompleto ang ebidensya. Dahil pagka nagkataon, konti lang mong pagkakamali, especially criminal case ito. Any doubt, at kapag hindi po naakusahan or nagkaroon ng judgment beyond reasonable doubt, talaga pong magkakaroon ng acquittal. Sige. How do you convince the public that the palace is not actually just giving a slap on the wrist or parang a light reaction to this, given that Juan Ponce Enrile is a sitting official in the Marcos administration? Paano po tayo makakapagbigay ng anumang impluensya sa korte? Korte po yan. May separation of powers at kailangan po natin igalang kasi pag hindi po natin ginalang ang mga desisyon ng korte, magiging chaotic country po tayo. So mahirap po yun. Dapat natin pagtiwalaan ang ating justice system. Okay, wala nang tanong. Yusek Claire. Salamat. At dito na po rin tatapos ang ating press briefing. Magandang araw para sa bagong Pilipinas.